good day! Ako nga pala si John Lloyd P. Bustamante. At ako po si Christian Naliga at andito kami upang pakita at ipaliwanag ang aming activity na ginawa gamit ang fluid sim. At ang task nga na ibinigay sa amin ay ito. So una, yung initial condition niya is nakaretract lahat ng cylinder. A-, B-, C-, D-. And then yung sequence niya, kapag pinress yung push button 1, kailangan sabay na mag-a-actuate si A at si B, tapos si C at si D naman ay nakaretract. Then after nun, kailangan si B naman ay magre-retract kasabay ng pag-push ng C. So B minus, C plus. And then sunod nun ay A minus, then C minus, sabay B plus and C plus. Then kapag pinatay yun, then nag-push button to tayo, ang sequence naman niya ay B plus, C plus, A minus, D minus, tapos A plus, B minus, then C minus, and last is C plus, tas D plus. Tapos pag pinindot naman natin yung push button 3, ang sequence naman niya ay A plus, B plus, C minus, D minus, then A minus, D plus, C plus. And then sunod nun ay mag-BB minus, C minus, and then sunod nun ay A plus, B plus, then C plus. Tapos kailangan din natin siya lagyan ng emergency stop na push button. So kapag pinindot yung emergency stop button, so ibig sabihin dapat titigil at wala nang mangyayari sa ating mga cylinder kahit paggalawin natin yung mga valve. Tapos kapag pinindot naman natin yung reset ay babalik siya sa ating initial condition. So to begin with is magbubukas muna tayo ng new, and at yung mga components na kailangan natin para sa gagawin nating simulation. So una is yung air compressor, sunod is yung air tank or yung reservoir, tsaka sama din natin yung air service unit o yung itong tatlong to, yung air prep, sabay yung retracting cylinder, 5N-way valve, 3N-way valve, 2 pressure, tsaka quick exhaust, at tsaka yung ating shuttle valve. So, itatabi muna natin itong mga to sa isang gilid, and then ayusin muna natin itong air prep since siya yung ating primary na component. So, i-connecta lang muna natin yung air compressor sa air tank, and then yung air tank papunta sa ating air service unit. So, once na okay na yan, pwede na natin kunin itong ating cylinder. Yung cylinder natin is, i-connect na natin siya dun sa ating 5N-way valve. Tapos, i-reconfigure muna natin yung valve natin. Gagawin natin siyang pneumatically in both ends. Tapos, yung 5N3 niya sa ilalim is gagawin na natin siyang exhaust. So, ayan. Ito, isod muna natin to sa isang gilid. Maya pa naman natin yan gagamitin. And then, magsaset muna tayo ng parameters. Itong stroke is papalda natin siya ng 500. So, bakit 500? Para mas smooth yung pag-push niya at saka pag-retract kapag nirara na natin. And then, magsaset na rin tayo dito ng labels natin. So, kinakailangan natin mag-set ng labels dyan para if there are certain condition is, halimbawa mag-retract or mag-push si A, is magagamit natin siya na condition para makapag-move tayo ng ibang mga valve para magawa natin yung sequence na hinihingi sa ating simulation. So, next naman is lalagyan natin siya ng shuttle valve. Bale, ang total na magagamit natin na shuttle valve for each is siguro 4. Pero don't worry, pwede naman natin siyang bawasan or dagdagan. Depende kasi yan sa condition, since madami tayong gagawing sequence na nakadepende sa iba't ibang mga push button. Ito yung way natin para masatisfy yung sequence na hinihingi sa atin. So, nilalagyan natin siya ng madaming shuttle valve sa gilid. So, marami tayong input na pwedeng magamit para mag-push or mag-retract yung ating valve na gagamitin per cylinder. So, dito magdadagdag tayo pa sa ilalim ng 2 pang shuttle valve. So, bale meron tayong tig-3 sa
bawat gilid. So, siguro okay na yan. Pwede na natin siyang i-copy paste kasi yan na yung magse-serve na mga cylinder natin. So, yan. I-adjust lang natin. Then, pwede na natin siyang i-copy. Then, paste. Then, i-align lang natin siya. Tapos, isid muna natin tong air prep tsaka itong mga components pa na gagamitin natin. After nun is, i-connect na natin yung ating air prep papunta sa ating mga valves. So, before that, ay kinakailangan muna natin i-copy paste itong dalawa dito sa may bandang baba. So, yan. Once na makopy natin, ipe-paste natin dito. And then, aayusin natin siya. Gagawin natin siyang pneumatically in both ends. Tapos, gagawin na rin natin siyang initially open. So, bakit ko ba siya ginawang initially open? So, ginawa ko siyang initially open kasi yan yung magse-serve mamaya na yung ating emergency push button. So, once kasi na matrigger yan is walang papasok na hangin sa kahit saang part ng cylinder na to. Kasi walang papasok na hangin sa mismong system sa mga valves na nakakonekta sa ating mga cylinder. And then ito, i-connect din natin siya dito as usual. Ayan, ayusin lang natin ang pagkakakonect. Tapos ito, connect din natin. Then, itataas natin siya. So, sa pagkoconnect dito sa 5N wave valve, ay ilalagay natin dito sa taas, ilulup natin para malinis siya tingnan. Then, ito, adjust lang natin tong shuttle valve sa baba para makonect natin ng ayos dito sa may 5N wave valve natin. And then, ito din sa kabila, adjust na rin natin yung shuttle valve. So, kaya natin siya nilulup sa taas para maayos natin siya execute at malinis din siya tingnan. So, yan. Ito naman ang ating connection for ilulup lang din natin. And then, adjust lang tong shuttle valve. And then, siguro okay na yun. Adjust lang natin to dito banda. And then, siguro pwede natin gawin yung emergency push button natin. So, ayan. Kunin lang natin to. And then, didikit natin siya dito. Ayan. Copy paste pa natin. And then, pwede na natin siya initially open. And then, wait lang. Adjust muna natin to ng konti. Para hindi tumama. Ayan. And then, yan. Isod lang. Sabay ito, igagawin na natin exhaust kasi hindi na naman natin kailangan. Then, connect lang natin to dito. Tsaka ito din sa may bandang taas. Then, ito naman ay lalagyan na natin siya ng switch tsaka spring return. Tapos, i-connect na lang natin siya. So, wait lang. Mali pa orientation. I-flip muna natin para mas maayos siya tingnan. Tsaka mas maganda yung pagkakakonect para hindi na nagkakaroon ng loop. Diba? Pagka ganito, mas madali na, mas maayos. Then, pwede na natin siyang lagyan na agad ng label. Baka kasi malimutan natin mamaya ano yan. So, yan. Lagay lang natin dito. Tapos, double click. Emergency stop. Ayan. Tapos, ayusin natin ang font. Times New Roman. Tapos, bold natin. Then, 18. Siguro. Try natin. Ay, teka, malaki. Dito natin ang konti. Gawin natin 16. Okay na. Ayan, okay na yan. And then, copy lang natin tong side na to. Para, wait lang, isod natin, medyo sikip na. And then, ito, ay pagbabagtaran natin ng konti. And then, ito ang ating magse-serve na reset button. So, yan. Adjust lang natin siya. And then, i-connect lang din natin. Ito ang ating reset. And then, para magawa natin yung mga magawa muna tayo ng label. So, ito gawin natin B. Ito gawin natin C. Ito gawin natin D. Ayan.
Ayun, once okay na siya, so try natin siyang i-run. So halimbawa, nagpasok na yung hangin natin from air prep, tas sa condition natin ay nakatulak tong cylinder na 'to, tsaka itong isang 'to. So once na pinindot natin yung emergency, stop, so wala nang papasok sa kahit saang, valve natin. So walang magre-retract or, magpu-push sa mga cylinder na yan kasi, walang pumapasok na hangin mula dun sa ating, pinaka-air prep. So, once naman na pinindot natin yung reset natin, so ayan, babalik na uli yung hangin papunta sa ating mga valves at mag-a-actuate na or magre-retract yung ating mga cylinder depende sa kanyang conditions. Tapos, itong reset natin, i-connect lang natin dito. So, bakit dyan ko siya kinoconnect? Kasi, once na i-click natin yung reset button, may papasok dyan na hangin na tutulak sa ating mga cylinder pabalik. So, parang hindi na siya tutulak. So, parang yun yung pinaka-reset niya. So, ayan, connecta lang natin. Ito din, isang to. Ayan. Dito sa right side para antemano talaga is babalik yung mga cylinder natin. Ayan. So, try natin i-run. Wait lang. Correct pa lang muna natin to. Ayan. So, ayan. Try natin i-run muna siya. And then, ayan. So, halimbawa, nag-work siya. Then, emergency stop. Ayan. Wala nang mangyayari sa mga cylinder natin. Kasi nag-emergency stop tayo. And then, try naman natin tong reset. Ayan. So, umurong lahat ng ating cylinder. Then, stop lang muna natin siya. Yan. And then, ayusin lang natin ang flow rate nito. Itong part na to. Yan. Gawin natin siyang 750. Yan. So, ba't 750? Kasi, pag chinek mo to, yan, 750 dito. Yung flow rate niya. So, since yung mga button na to ay parang magiging primary part na ng primary component natin, is parang mas magiging smooth yung flow niya kapag nirun natin kasi parehas na siya nang dun sa ating pinaka main component. So, yan, try natin i-run. So, kapag yan ay tumulak, mas smooth na yung pagpasok ng hangin. Mas mabilis na din. Ayan. Parang ganun. Ayan. Pag emergency stop, ito wala ulit pasok. Sabay, pag reset, magre-retract lahat. Ayan. Ganun. Okay. So, ayan, okay na yung ating emergency push button tsaka yung ating reset push button. So, move na natin to dito. Then, proceed tayo sa ating push button 1. So, copy lang natin to. Space natin dito sa baba. Ayan, isod lang natin. Then, wait, adjust lang natin lang konti. And then, ito, move lang natin. Then, lagyan din natin ito ng label. Gawin natin siyang push button 1, PB1. Then, move na natin. Wait, adjust mo natin ito para hindi nakaharang. Yan, adjust lang natin. Then, isod natin dito. Connect natin dito sa air prep. Then, adjust lang ulit natin ng slide. Yan. So, then, wait ang labis. Yan. Tapos, okay na siguro to. Yan. Then, kakopy lang natin siya. Yan. Then, adjust lang din natin. Yan. Okay na siguro yan. Sit pa natin konti. Yan. Tapos, wait. Copy na natin para ayos na. Delete 1, 2, 3, 4. And then, connect na din natin siya dito. Yan. Okay na. Then, rename na lang natin to. Gawin natin itong PB2. Tapos, ito naman ay PB3. Tapos, natin to. Yan. Then, gawin natin siya. Tapos pa natin to. Isa. Ito muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And okay na yan.
And then, pwede na tayong siguro maglagay ng shuttle valve dito. Yan. Connect lang natin. And ito din dito na natin ilagay. Sa may kabilang gilid, sa may B. Yan. So, bakit dyan ko nilagay yung shuttle valve? Kasi, yung initial na condition natin, kung makikita nyo, is A plus, B plus. So, ayun. So, kailangan mag-actuate si A at saka si B kapag pinush yun. And then, at the same time, since yung push button 1 natin at saka yung ating push button 3 is parehas na magiging unang sequence, which is kailangan mag-actuate both si A at si B. So, pwede nating i-connect itong ating shuttle valve dito sa push button 1 at saka sa push button 3. So, connect na natin. Yan, connect na sa push button 1. Adjust lang natin. Move muna natin ito. Pati ito, para may space po tayo. Yan. So, connect na natin sa push button 3. And then, after nun is, gawa na tayo ng ating magnetic proximity sensors. So, gagamit tayo ng magnetic proximity sensors para ma-execute natin ng mabuti yung ating mga combination na ginagawa. So, kailangan natin ng 4 nito. So, make sure natin na pantay-pantay. And then, after nun, paste pa natin para maging 4 na sila. Then, adjust lang din natin. After nun is, pwede na tayo mag-set ng labels. Pero sige, adjust muna natin. Saka natin i-connect muna. Mamaya na mag-labels. Sige, connect muna natin. Taas natin para maayos yung ilalim. So then, connect natin as well as this one. And itong last one. Yan. Once connected, pwede na natin lagyan sila ng label. So, this one, gawin natin A minus. This one is A plus. This one, B minus. Ito naman kabila is B plus. Yan. This one, wait, mali. This one is C minus. This one ay C plus. Then, itong last natin, D minus. Tapos, ito naman ating D plus. Yan. And then, kung makikita nyo is naka-arrow up na agad siya. So, naka-initially open na agad siya kasi nasunod na agad yung condition ng side na to since naka-retract nga yung atin. Pero pag tinanggal natin to, yan, kita nyo naman, nag-close na siya kasi hindi pa nasusunod yung label. Paglagay natin, tapos itong A minus natin is naka-minus. So, ibig sabihin, mag-open yung ating magnetic proximity sensor dito sa ilalim. Then, so, kaya ako naglagay ng ganito kasi it is more on the trial and error phase. So, kumbaga, para makapagawa tayo ng combination. So, try natin siyang i-run para makita natin. So, ayan, since pagkabukas natin, ayan, may pumasok na hangin. Nag-actuate na lahat. Push button 1, yan. Tutulak na yung A at B. And then, once na nagtulak na yung A at B, yung magnetic proximity sensor natin dito sa ilalim is nag-close na siya kasi hindi na naka-A minus at hindi na naka-B minus. So, ibig sabihin, mag-a-adjust yun. So, etong mga to yung gagamitin natin para makagawa pa tayo ng mga possible combinations na kinakailangan natin. So, sunod naman natin dito ay yung push button 2. So, kung makikita natin dito sa condition ng push button 2, kailangan mag-actuate si B muna, si B at si C, tapos naka-retract si A at saka si D. So, ang pwede nating gawin dito kasi is kailangan tingnan muna natin yung unang sequence ng bawat push button para hindi tayo malilito. So, pwedeng gawin muna natin yung unang mangyayari sa PB1, PB2 at PB3.
So, ayun, proceed tayo sa push button 2 natin, which is B plus nga at saka C plus. So, kung makikita nyo dito sa ating mga conditions, yung dulong sequence ng push button 1 is somehow kaparehas nung umpisa ng push button 2 natin. So, gagawin lang natin, maglalagay tayo dito ng shuttle valve para magkaroon ng connection between dun sa PB1 natin at saka dun sa PB2. So, yung B plus at saka yung sa may C plus. So, dito, connect lang din natin itong push button to natin dito. Tapos, okay na yan. Siguro, pwede na natin siyang i-run. So, tingnan natin kung yung mga initial condition is okay. Ayan, una sa push button 1, A plus B plus, reset. Then, ayan naman sa push button 2, B plus C plus. So, since pares naman yung yung push button 1 at push button 3 ng umpisa, so okay na siguro yan. Then, proceed tayo. Ay, wait lang pala. Medyo tikit-tikit yung mga proximity sensors natin. Adjust lang natin. Kasi medyo sisikip sa may bandang push button 2. So, siguro. Yan. Okay na siguro yan. And then, tuloy tayo. After natin magawa yung A plus B plus, ay proceed tayo sa B minus C plus. So, kailangan natin maglagay ng shuttle valve dito. So, yan. Pagkalagay natin ng shuttle valve dito, connect natin siya dito, tsaka dito. So, yan. Once na ma-fulfill yung A plus at B plus, ito naman yung magti-trigger para yung ating B minus tsaka C plus. So, kaya magka-connect itong dalawang to. And then, i-connect natin siya dito sa shuttle valve. Nangyayari yon kasi natitrigger yung condition ng ginawa natin kanina sa magnetic proximity sensor. So, ayun, tatry natin siyang i-run. So, pagkakalagay natin, tatry natin siya i-run para makita natin yung nangyayari. So, after natin magkabit ng shuttle valve, try natin siyang i-play. Ayan, tingnan natin ang mangyayari. So, click natin yung push button 1. Ayan, yan, nag-actuate naman. And then, kumana yung proximity sensor. Umurong naman siya. And then, try natin ang reset. Ayan, nag-retract. And then, push button 1 ulit. Then, emergency stop. Ayan, wala na ng hangin yung mga valve natin. And then, let's try naman. So, back muna natin reset. And then, after nun, proceed tayo sa push button 2. Ayan, B plus C plus. Okay naman. And then, reset. Ayan, okay na. And then, push button 3. Ayan. Pares naman siya ng ISO. Yan, okay. Well, goods, tuloy tayo. And then, ito pala, ay baba muna natin. Kasi, lalagyan natin siya ng 5NW valve. So, ito ba? Wait, ito ba yun nasa B plus C plus? Ayan siya nga. So, lalagyan lang natin to dito ng 5NW valve. So, bakit nga ba 5NW valve yung gagamitin natin dito? Kasi, di ba dun kanina sa yung push button 1 at saka push button 3, parehas sila ng unang sequence which is A plus at saka B plus. Pero kapag pagdating naman dun sa pangalawa nilang sequence is magkaiba na sila. So, ito, kukonect natin to dito sa PB3. So, itong pneumatic na to, connected siya sa ating PB3. So, once na pumasok yung hangin from PB3, pasok siya dito. And then, tutuloy pa din yung condition niya dito sa pag-actuate ng A plus and B plus. Pero once na pumasok dito yung hangin, magpupush to. Diba ito yung initial condition niya, diretso pasok. Magpupush ngayon siya pagilid na magti-trigger dun sa ating B minus C plus. Pero iba sa ating PB2. And then sa PB3 naman natin, ang condition natin dun ay A minus, C plus, tsaka D plus. So, next, para magawa natin yung sunod na condition is connect lang natin to dito. Baba natin, adjust natin. And then, ito, part na to, baba natin. Yan, baba. And then, itong isang kabila din.
body natin. And then, ko-connect natin tong part na to dito. Yan. So, baba lang natin to. Wire na to para hindi siya magsabit. Ayan. Yan. Air pipe pala, hindi pala wire. And then, try natin siyang i-run. So, once na pinindot na push button 1, yan, nag-actuate si HCB. Then, once ma-reach niya yung 500, is matitrigger yung mga magnetic proximity. Ayan, yung magiging normal circuit natin na trigger yung B-, tsaka C+ natin. So, yan. Then, once naman dito sa may push button 3 na tayo, try natin. Once na pindot natin yung push button 3, kung nakita nyo is tong part ng nilagyan natin kanina ng pneumatic is tumulak na. So, yung hangin pumasok dito, tinulak tong part na to. And then, ito namang isang connection natin is nakakonect dun sa ating initial condition kanina na C+, D+, and A-. A- ba yun? A+. A+ pala. Wait, mali pala itong isang to. Lipat lang natin itong bandang part na to. Yan. Ito pala ay dapat dito. Yan. Okay na yan. So, try ulit natin. Ayan. And then, click natin sa push button 3. Ayan. So, yun. Nag-switch na tong part na to from left side to the right side natin. So, yun. Pero nag-ano pa din siya dun sa ating A+, B+, kasi naggamit tayo dito ng shuttle valve kanina, dumaan sa push button 1. So, nasunod pa din natin yung condition natin. So, pag pinires ulit natin yan, kung makita nyo, nasunod ulit yung sequence which is D+, C+, and yung ating A-. So, ayos na siguro yung mga sequence natin na yun. Tanggalin muna natin to. Sagabal na siya, mamaya na natin ilagay. And then yon medyo okay na yung ating sequence sa PB1 at saka sa ating PB3. So, kailangan naman natin anuhin yung sa ating condition ng PB2. So, yung PB2 natin is B+, plus C+, A-, D-, A+, B-, C-, tas C+, D+. So, para gawin natin yun is lagay din tayo nito dito. Then, connect lang natin siya. Kasi siya ay B+, C+. So, connect lang natin dito. Then, ito naman ay dito. Tapos, baba lang natin. Then, connect lang natin to sa sequence na A+, B-, at saka C-. So, yun. Then, ito is i-connect lang natin itong part na to dito sa B. And then, baba lang natin para hindi sabit-sabit. Then, itong A-. Yan. Okay. Yan. And then, connect na natin tong side na to. Wait. Ayan. Connect lang natin tong part na to dito. And then, try natin i-run. Yan. So, try natin dito. Then, yan. Oh, oops. Ano to? Sara. Bakit hindi pumasok? Wait lang. So, try nga natin siyang i-reset. Reset lang natin. Yan, ulitin natin. Yan. So, pagpasok ng hangin dito. Okay. And then, ayun. Nag-ano pala yung B+ at C+. If ganon, try muna natin siyang tanggalin. Stop muna natin. And then, try na natin siyang
i-connect muna natin siya sa PB natin. So, yan. And then, lagay lang natin siya dito. Copy paste. And then, try natin i-run muna. Ayan, push button 1. Yan, okay naman. And then, ito. Pwede natin siya i-connect. So, try natin. Wait lang. Connect muna natin to dito. B- and C+. And then, kukonect natin siya sa ating A- and C-. Ayan. And then, kukonect lang natin tong part na to dito. And then, baba lang natin. Then, adjust natin tong part na to. Oh, wait. Yan, taas lang natin. And then, try natin siyang i-run. Ayan, so push button 1. Ayan. And then, reset. Ayan. Then, after nyan is push button 2. Ayan. And reset. Push button 3. Ayan. So far, nasusunod naman yung sequence. So, reset ulit. Ayan. Okay naman siya. So, tuloy tayo. Stop muna natin yung simulation natin. Then, proceed naman tayo sa ating A- and C+. So, ito, adjust lang natin. Copy tayo nito. Ay, hindi pala. Ito pala, ito. Ito. Yan. Copy lang natin dito. Ito. Yan. So, teka, masyado na yatang 6 gigan. Babangon natin itong part na to. Ayan. Baba lang natin para magkaroon pa tayo ng space. Then, check natin. Yan, baba lang natin ito. Oops. Ito. Natin. Yan. So, bakit nga ba tayo gumamit ng 3-way valve dito is para ma-lock natin itong part na ito. Then, connect lang natin. Tapos, gawin natin siya pneumatically. Then, yan. Isit natin. And wait. Flip pala muna natin to para mas maayos ang connection niya. Yan. Saka natin siya i-connect dito. And then, itong part na to. I-adjust nga muna din natin to para hindi mahirap. Then, yun. Connect na lang natin siya dito. Then, yan. Pwede na natin siyang i-adjust para hindi siya nakaharang. And then, yan. Okay na yan. Then, proceed tayo sa ating B+, C+. So, connect lang natin to part na to dito. Yan, B+, C+. So, bakit nga ba ako gumamit ng 3-way valve dito para wait lang. Parang mali ito. Try natin. Mali pala. Ito isa gamitin natin. Yan. Paste lang natin. And then, ayusin natin yung connection. Yan. Connect lang natin itong part na to. Pero ano mo natin position. Then, connect na natin. And yan dito. And kaya tayo gumamit dito ng 3-way valve is kasi kung makikita nyo, ito yung initial niya is A-, B-, C-, which is kaparehas lang na magiging dulo ng ating sequence, which is A-, B-, and C-. So, the reason kung ba't ko siya nilagyan ng lock is kasi ayaw muna natin siya maggumana sa umpisa. Kasi, kinakailangan muna natin masunod yung sequence natin kapag pinush natin yung push button 1, tapos magkaroon siya ng sequence 1, sequence 2, sequence 3, and then after nun, saka pa lang mangyayari itong
kinabit natin sa dulo, which is ito yung magiging sequence 4 natin. Then, itong part na to is, itong pneumatic na to, is nakakonekta siya dito sa may part na to. So, once na gumana yon, connected kasi to sa may bandang PB1, is tutulak to papuntang right side na magkakos para magkaroon siya ng function dun sa buong simulation natin. So, para mas ma-appreciate natin siya, try natin siyang i-run. So, yan. Click muna natin push button 3. So, yan. Nakita nyo, hindi nag-open tong part na to, which makes sense na maayos yung connection natin for push button 1 kasi hindi nga nag-open yung switch na to. Hindi siya nag-open kahit napindot natin push button 3. So, reset natin. Punta tayo sa push button 2. Ayan. Kumana naman siya. And okay. And then, proceed tayo sa push button 1. First sequence, second sequence, third sequence, fourth sequence. Ayun, kita nyo, gumana yung nilagay natin kanina. Try ulit natin. Then, try natin, push button 1. Yan, gumana, nag-actuate A at B. Then, once ma-meet yung condition ng ating magnetic proximity sensor, retract na si B, tapos na-push si C. Then, once na may pumasok na hangin dito, so ipupush niya tong part na to na magti-trigger papunta dun sa ating pinaka-last sequence ng ating push button 1. So, tong part na to is magre-retract, si isa is magpupush later on. So, try natin siya. Ito, yan. So, yun, kita nyo, nag-retract. Then lastly, magpupush yung ating B at saka C. Ayan. So, okay na tayo sa ating push button 1. Then, kung mapapansin nyo, itong part na, wait, zoom natin. Itong part na to, tsaka itong isang part na to is parang wala siyang reset function. Kumbaga, parang walang kayang mag-trigger sa kanya para bumalik siya sa kanyang pinaka-posisyon. So, ang pinaka-pwede natin gawin dyan is, of course, i-connect natin siya dun sa ating reset button. So, since meron pa naman tayong pneumatic sa isang side na to, tsaka sa side na din na yun, ay connect lang natin to dito sa line ng reset natin. Yan. Yan natin. And then, this one is i-connect lang din natin. Yan. So, try natin siyang i-run para makita natin function. Wait nga lang. Dito na natin to sa baba i-connect. Yan. And then, itong part na to dito. Yan. Para mas malinis. So, try na natin siyang i-run. Ayan. So, push button 1. Emergency stop. Yan. So, wala nang pumasok na hangin. Kahit saan. Dito sa part na to, wala na din. So, try natin i-reset. Yan. Nag-retract lahat. Pati itong part na i-connect natin sa reset. Ayan. So, okay na yan. Then, for the continuation of push button 2 and push button 3 and for the other details, it will be discussed by my groupmate or partner, Christian C. Aliga. So, thank you. So yan, bago tayo mag-connect ulit ng connections for PB2 at saka PB3, first is kailangan muna natin i-simulate ang simulation. Kailangan muna natin simulate ang ating connections or diagram upang malaman natin kung may backflow nga ba ito o wala. Makikita nyo dito is dito nakasulat yung ating conditions or sequence for PB1, PB2, PB3, PB4 at saka PB5. First is kailangan natin i-play ang PB1. So, 1, 2, 3, 4. So, okay naman siya. Reset natin. Okay for PB1. Then, for PB3, sequence 1, tsaka sequence 2 is okay naman. Then, reset ulit natin. Then, for PB2 is una pa lang. So, yan. Reset natin. Stop. So, i-cross out natin yung mga tapos na. Sa tapos na to, tsaka to part na to.
Ito pala ang pause. Yan. Bago tayo mag-start for PB2, ito muna i-start natin. PB2 muna. Then, ang B natin to kasi ito. A plus, B minus, tsaka C minus. So, yun muna ang ating pag-prime. First is, kailangan muna natin simulate ang PB2 kung saan siya nagtapos. So, yan. Then, hahanap tayo ng flow o airflow kung saan pag nag-open tong B plus at saka C plus is saka lang siya mag-activate. Nakita nyo dito is walang hangin, di ba? Pinindot ko to kasi switch ang parehas na magnetic or proximity sensors and nagkaroon ng hangin. So, doon tayo mag-i-start ng for sequence 2 na PB2. So, adjust ko lang tong part na to pataas. So, 1, 2, 3. And adjust ko tong part pataas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, part na yan. And, adjust ko to. Okay. And, adjust ko din part na to. Para magkaroon tayo ng space sa paggagawa ng isang circuit. At saka para hindi siya nakaharap. Fix natin yan. Okay. Up. Yung part na ito. And yung part na to, adjust ko na din. Okay. And adjust ko ito pataas sa ante. 1, 2, 3, 4. Okay. So, connect tayo. Tapos sa B plus at saka C plus. So, lagay tayo ng connection. I think around, adjust natin to. Kahit sa labas na lang. Ito, dito. Connect tayo for natin yan. B plus. Ito. And also C plus. Ito. Ito nyo may harang siya, di ba? Naharangan. Tapos natin yan natin. Tapos natin itong part na to. Tapos natin itong part na to. Oop. Pwede kasama. Ito. Ito. Ano yan? And adjust ulit natin to. Ito. Okay. And ito is adjust natin pataas. Yan. Pa natin ito part na to. Yan. Nakakonect to for A plus, B minus, C minus. So, connect muna tayo ng connection sa B minus. Na lang. And C minus. Ito. Na lang. Pa natin. Adjust natin to. Tsaka to. Then, A plus. Pa. Yan. Which may nadamay na connection. So, baba na lang natin. Saan ito pataas. Click ko to. Ito. Tsaka to. Baba natin. And baba natin. Yan. Ano yan? Ito is adjust natin sa part na to. Then ito. Adjust natin. Thank you pala nakakonect. My bad. Connect natin. Tsaka to. Adjust natin. Ito. Pause. Adjust ko to. Ito. Nakakonect to. Dito. Yan. Check natin. May patong.
Okay na yan. Try natin. PB1. Wala naman na bago. Okay. Nagkaroon doon ng flow. So, hindi dapat pwede. So, kailangan natin siya lagyan ng connection. Kailangan natin maglagay ng tree and valve para dito. Naka-normally close. So, lagay natin dito. And ito yung mag-open lang for PB2. So, PB2. Ito. Ka-open siya dyan. Then, reset. Play natin. Yan. Tulad nakita nyo, hindi siya nag-open kasi same sequence lang siya ng PB1 at saka PB2. Dapat, bago magpatuloy, itong sequence na to, bago siya mag-start, is dapat pindutin muna natin PB2. Pag pinindot natin PB2, saka lang magtutuloy itong sequence. Pero pag yun dito, kasi pareha siya ng sequence, dapat hindi siya magpapatuloy. So, yan. Yan lang. Then, try natin PB2. Reset natin. PB2. Okay. Kita nyo, nag-switch. Nag-open to part na to. Then, so far, so good naman wala nangyari. Okay. Then, next ay C++ at saka C++ na. Para dito, dahil tatlong connections to, tatlong cylinders, tatlong actuators, kailangan natin maglagay ng connection para doon. So, ito ay A+, B-, A+ at minus. Then, okay na itong part na to. Then, C+. Then, kung saan nakakonect naman siya sa isa pang valve, connection valve, dito sa labas. C+, C-, then, yan. Nakakonect naman to sa C and D. Connect natin. Okay. Try natin. PB1. 1, 2, 3, 4. So, okay naman yung connection for PB1. Next, PB3. Tulad nakita nyo, nag-on siya. So, hindi pwedeng dapat ganon. So, reset natin. Check natin nangyari. Nag-on yung D. Part na yun. So, dapat hindi. Try muna natin ito PB2. Ayan. Sa part na to, dapat pala hindi. Totoo. C+ nga pala yan. Just ito. Isa natin ito. And baba ko lang ito. Para hindi siya damay. Try ulit natin. Okay. Reset natin slow mo. Okay. C++, D+, tsaka A- tapos. Okay. Then, stop siya. Okay. For PB1, okay. Okay naman siya. Reset. Push. Okay. Isa tayo. For PB2. Kaso nag-open tong part na to. Which is dapat hindi dapat. Dapat hindi dapat. Dapat naka-close siya pag in-open natin ang PB2. So, kailangan natin maglagay ulit tree and valve na normally open. Balik rin natin. Tama ba connection? Tama.
natin siya na exhaust para dito. So, yes, nakakonect. Try natin ngayon yung PB2. Okay. Stop natin. Dapat push niya yan. Oras na mag-open itong oras na mag-open itong PB2 na to. Dito. Oop, sala. Ito palit hapon. Tapos natin ito. Konti. And move natin to konti. Try natin. PB2. Yan. Tulad na nakita nyo. Nagtapos siya sa A+, C+, tsaka D+. So, mag-open to. Magre-retract yung B, tsaka C, pero naka-open to. Mag-push lang kasi. So, okay na yung PB2 natin. Set. Then, ito. Is naka-connect sa ating preset button. Ayan. Tapos na din itong part na to. Okay. Okay, tapos na din. Okay, ano siya. PB2. Okay. Tapos naman siya. Next, PB3. Okay. Stop siya doon. Next, kailangan nating i-connect is B- at saka C-. Kailangan natin maglagay siya ng connection para doon. So, nag-open yon, rally natin. PB3 natin, nag-open, nag-switch to, nag-open to. Tapos nag-open both side. Kailangan natin i-connect siya sa A-, C+, and D+. Okay. Para mag-open lang yung part na B- tsaka C-. Okay. So, connect natin to. Punta dito. Para natin lagay. Kasi masyadong puno na. Ating connections for today. Yan. Connect natin itong part na to. Ilagay muna tayo ng connection sa B-, C-. C-, B-. Ba natin. Connection na dyan. Pero, yan. No. Ito yung nakakonect. Taka lang. Mag-really tayo. Nakakonect to sa part na to. Then, ito is nakakonect. Ba tayo dito. Nakakonect dapat siya sa A- and C+. A-, C+. Lastly, B+. So, try natin. Try muna natin from PB1. Okay. 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 Wala nag-reset. So, okay na yan. Next, for PB2. Okay. Tapos na yung PB2. Wala nag-open. Wala na yung PB2. For PB3. Okay. So, nagsara
Lahat ng tatlo. So, okay na yung ating third part. Then, lagyan natin siya ng strike through. Next, lastly is A plus, B plus, at saka C plus. So, connect lang natin ito lahat. A plus, connect natin siya dito. Dahil wala na naman siyang connection, delete na din natin to. Plus, connection na din naman to. And dyan. Baba natin to part na to. Baba natin to. C plus. C plus natin. Saan ba yan? C plus. So, sa C plus, medyo puno na tayo. May connection na lang. So, lalagay na lang tayo ng panibago. Flip natin. Chain connection. Plus B plus C plus. So, ito, nakakonect siya dito. Nakakonect siya dito. Ito is nakakonect dito. Okay. Then, ano itong part na to? Next ay magkoconnect naman tayo sa B minus C minus. Play muna natin. Wala nangyari. Tatlo nag-open. Sa B1 ko. So, let's mo ba yun? Okay. Nag-open lahat. Mali yung kinonectan ang part na to. Ito dapat yun. Teka lang. Nasaan na ba yan? Dinagdagan ko. Teka lang. Na-delete ko ay mali. Ito. Ito pala dapat is nakakonect siya sa dulo. Okay. Okay natin PB1. Okay. Okay. Set. For PB3. PB2 pala. Okay na yung part na yan. Next ay for PB3. Set natin. Okay. Sa part na to is kailangan naman natin mag-connect para sa pag-open ng tatlo. So, kailangan natin maglagay ng maraming 2 pressure valve na mag-indicate na A minus, B minus, C minus, at saka D plus para mag-open to lahat. So, lagay tayo. Connect natin to sa A minus. Sala. Delete. And delete. Baba natin itong part na to. Ay, taas pala natin itong part na to kasi mayroon pa tayong space na paglalaanan para sa mga to. Delete natin. Open natin lahat yan. Click natin. Taas natin. Okay. Ito. Tayo sa baba.
minus, B minus, connect natin itong part na to, output na to dito, and ito ay si C minus, isa pa ulit, nakakonect naman, C plus, and S. Connect naman to sa output ng ginawa natin kanina, JS. Try natin. Teka lang. Box natin. Ito. Natin. Okay. PB1. Okay. 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 Stop lahat. Reset. For PB2. Okay. 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 Next. Reset. For PB3 naman. Hop. Teka lang. PB2. Okay. Reset. Next is for PB3. 1, 2, 3, 4. Up. Cycle. Okay. Teka lang. After ma-open lahat, nag-open yung part na to. So, dapat hindi natin ito ipapa-open. Ito ay nakakonect sa B plus at saka C plus. So, kailangan natin maglagay ng pneumatic valve para doon. Okay. Ay, hindi sa part na to, kundi dito sa part ng una. So, maglalagay tayo doon ng pneumatic valve na magpapatigil sa hangin. Pero dapat is normally open. Dun sa last is i-close na. Okay. Gawa ulit tayo nito. Tayo dito. Delete natin to part na to. Flip na lang ba natin? Sige, flip na lang natin. Meron na lang natin. Connect natin to sa part na to. Teka lang. Wala. Set. Ito. Taas. Nakakonect siya dito. Tama ang aking lagay. Tapos ito is nakakonect siya ito. Then ito, nakakonect siya sa reset button. Ito. Okay. Try. PB1. Okay. Tama naman siya. Reset natin. PB2. Okay. Dapat naka-open sa kanya ay A+, C+, tsaka D+. So, yan. Reset natin. Plus for PB3. Ayun. Normally close. Teka lang. Baliktad pala. Baliktad. Okay, may bad. Reset natin. Delete ko tong part na to. Delete yung part na to. Off natin tong arrow na to. Ito nakakonect dyan. Then ito nakakonect dito. Tapos, taas ko lang. Try ulit natin. Okay. Reset. B2.
Okay, tapos ng PB2. Lastly, PB3. Okay. Tulad na makikita nyo, nilagyan ko ulit siya ng locking mechanism kasi oras na mag A plus, B plus, C plus, tsaka D plus is now open din itong A plus tsaka B plus kong connection na for PB1 or 3. PB1 or PB3 ko. Dahil nakakonect siya sa right side sa PB3 yun. So, makikita nyo sa part na ito. So, nakita nyo, nag-push ito kasi PB3 din ko-connect siya sa kanang part. And, papatuloy siya dito. Ito yung normally open na 3-way valve. So, yan. Dahil yung hangin is dun galing sa part na yun. Naka-normally open siya. Pag pumatak ng A plus, B plus, C plus, at saka D plus is magpo-fulfill din yung condition at dadala yung hangin doon. Kaya tayo naglagay dito ng 3N valve para maputol natin yung cycle or yung pag-uulit-ulit ng mga actuators. Ayan. Ayan. Makikita nyo nakalock siya. So, ayan. Tapos na ang ating simulation for PB3. And done. Next naman is for emergency stop. Ayusin naman natin yung emergency stop. So, dapat pumunta tayo at in emergency stop natin is dapat nakatigil lang siya. Pag reset natin, babalik lang siya through its original position. Natin yung mga hindi namang nagsigalawan. Reset natin. Kung nakita nyo, nag-jerk o nagpapabalik-balik itong part na to. So, kailangan natin i-hold tong reset. Which is hindi masyadong okay para sa atin. Kailangan natin na yung reset button is magpapatuloy lang hanggat hindi nagre-reset itong parts na to. So, kailangan natin maglagay ng panibagong connection. So, move lang natin ito. Lahat. Up. Move lang natin itong lahat na to. Ito. Lagay tayo ng connection. Lagay tayo maliit. A plus 500. Duplicate. So, AA plus. Diba? Okay. AA minus. So, di dapat kita yan. Sige, gawin na lang AA minus. 0, 0. Nandito din sa part na to. B minus 0, 0. Up. B minus. Bakit ko siya nilalagyan ng isa pang parameters? Kasi para hindi na ulit tayo mag-connect ng sobrang haba from reset to dito. C minus DD minus minus 0, 0. Yan. Okay na yung part na yan. Then, lagay lang tayo ng proximities para dito. So, kahit 3N na lang siguro. 3Ns na lang. Mas madali pa. Natin spring. Then, tagalin natin to. Tsaka to. Natin siya na mechanic. EE minus. Naka-open siya. Siya dito.
VB minus. Flip na lang natin to para madali ang ating connect. Okay. Okay. So, okay na tong part na to. Then, lagyan na lang natin siya ng two-way. Madaming two-way para dito. Flip na rin natin to. Then, connect siya dito. Ito. Move natin to reset button. Baba natin to part na to. Yan natin dyan ang pneumatic right side. Tsaka left side. Pag finish natin is normally close mo na to if normally open. Tapos ito, nakakonect siya dito. Ito, nakakonect siya sa mismong hangin. Tama ba? Di pwede. Ito yung normally close. Tapos, pag-finish ko to. Saka lang siya magre-reset. Try natin itong part na to. Medyo tricky kasi sa reset. So, itong lahat na to is naka-open kasi lahat siya 0 yung indication. Pag AA minus 0, BB minus, CC minus, ganda, tsaka sa T. Lahat siya naka-open. Pero, naka-off siya sa part na to. Pag nag-open to yung PB1, magre-reset ng mga to. At pag in-emergency stop natin, saan pala sa emergency stop? Emergency stop. Yan. Try natin ulit. PB1, off to. Pag in-stop natin, okay. Pag finish natin to, reset siya hanggat mag-0 lahat. So, yan. Hindi na natin kailangan siyang i-hold. Try ulit natin. PB1. Stop. Nag-stop siya sa part na to. Sequence na to. Ulit. Reset. Okay. Then, PB1 ulit. Emergency stop. Stop siya dito. Natin to. Ito. Wala nangyayari. So, okay lang. Reset. Okay. And try natin every sequence. PB1. Emergency stop. Wala nangyayari kasi walang hangin sa mismo main connection. Reset natin. Yan. Okay. Then, PB1 ulit. Emergency stop. Pumili siya A plus C plus. Set natin. Okay. Naka na yan. Next. Next is dapat pag pinindot natin PB1 is dapat hindi gagalaw ang PB. Hindi pwedeng pindutin ang PB2 at PB3. So, kailangan natin itong gawin. Dahil naka-normally open siya. Lagyan natin ang pneumatic dito. And dito. Also, dito. Only way para mag-reset lang siya normally open is kailangan natin pindutin reset button. Kaya, dapat nakakonect yung tatlong ito.
isa't isa. Pas natin. Teka lang. Bam. Bam. Ito nakakonect siya sa reset button, di ba? So, doon na lang natin siya i-connect. Then, connect natin ito sa PB2. Natin ito sa PB1. Teka lang. Ulit ako. Ulit natin. Kasi sa oras na pindutin natin itong PB1, dapat hindi na pwedeng pindutin ang ibang circuit. Emergency stop. And reset. Reset na ba lahat? Ito ang PB1. Dapat ito mag-reset. So, natin ito. Nabibindot. Ganun dapat ang kailangan natin gawin. Next, ganun dito. Try na lang natin. Tsaka dito. I-connect lang natin lahat yan. Tsaka ito. Tama ba? Sige, try natin. For PB1. Mag-open na lahat. Teka lang. Reset natin. So kailangan siyang i-hold para matuloy. Kaso nagkakaroon siya ng problema. Reset natin. So yan. After natin tapusin lahat ng push button, makikita nyo dito sa kung ano naglagay dito na lagyan na natin lahat ng strike through or underline. PB1, PB2, at PB3 is kailangan naman natin ayusin ang push button naman natin. So, sa conditions natin na for example, pinindot natin ng isang beses sa PB1, makikita nyo dito. So, magpe-play ang sequence ng for PB1. Pero pag pinindot natin ulit siya, ulit lang ulit sequence, which is magugulo ang ating system. So, ayaw natin. Dapat, pinindot natin yung PB1 is gagana lang siya pag pinindot natin first time. Pero pag pinindot natin second time, dapat hindi na siya mag-activate. So, kailangan natin ng locking mechanism. Kaya natin nilagyan itong part na to ng 3 and valve. Yan. Left side, tsaka to as a reset. Natin na to. Tsaka to. Natin ito lahat dito sa part to. Sa atin yan. Yan. Done. Then, lagay tayo ng shuttle valve para push natin part to. Reverse. Flip natin part na to. And, tayo. Flip natin para dalawa. Iba lang. Ay, baliktad. Kasi ito ano dyan, paano sa dalawang yan, i-open niya to part na to, dali siya ito. Okay, try natin ito, pinush niya to lahat and ito, wala nang nangyari. Pero, natutuloy pa din ang sequence natin. Tulad nakita nyo, ang sequence na natuloy sa PB1 is P plus sequence. Ito. Reset natin. Emergency stop. Set.
Set lahat, bumalik to. Pwede na ulit natin yung PB2. PB2 nag-push ito. Ito. At ang ending niya is D plus C plus tsaka A plus. Natin. D plus C plus, dito is nag-retract lang ang B minus at C minus. So, nakaka-open ng A plus, C plus, tsaka A plus. Tama. Then lastly, ulit natin. B3. Condition 3, open lahat. So, A, B, C, open lahat. Pero hindi mo siya pwedeng galawin. Isa. Yan. Done na tayo sa ating circuit. So, stop natin. Then, check natin yung mga blue lines. Isin natin yan. Exhaust. Isin natin. Connection sa loop part. Dali. Tsaka ito. Isin natin. Ito. Tsaka ito kasi isa na makalagay. And maximize. Ito. Play na natin. B1. Okay. Done. Isa. B1 ulit. Emergency stop. Pindutin ulit. Isa. B2. Emergency stop. Gawin mo, wala nangyayari. Isa. Saka na siya mo. Okay. B2. Isa. Yan. Isa siya. So, yun lang. Isa yung ating tutorial. And it's all. So, yun. Tapos na ang ating buong circuit diagram. Natapos na natin ang buong natin simulation at nagana na din PB1, PB2 at PB3. So makikita nyo dito na pag pinindot natin PB1, itong certain condition lang yung mag-open, di ba? So try natin ngayon. So sa PB1, collect natin to. Open natin. A plus B plus, B minus C plus, A minus C minus, at B plus C plus. So dun lang din nag-stop yung for PB1. Then need natin siyang i-reset to go back to initial condition para magamit ulit natin yung ibang PBs kasi for now nung pinindot natin yung PB1 hindi nagalaw ang ibang PBs. Wala siyang connection. Next. So strike through natin to dahil tapos na yung part na yan. Reset natin. So nagana yung reset na part. Okay. Then try naman natin PB2. Yan. Okay na din to part na to. PB2 natin is B plus C plus A. Yan. Mga sequence na yan. So go natin. Then natin play. B plus C plus. Mag-open to. Mag-retract. C plus D plus. Okay. Then nag-stop. So makikita nyo na yung sequence na yon is gumana for PB2 lang only. And also nag-stop sa C plus D plus. While naka-open yung A plus kasi wala namang sequence na nagpa-retract dito. Ayan, cancel natin yan. Strike through. Okay. Then for PB3, ito naman yung gaganang sequence. So, try natin. Reset muna natin to go back for initial condition. At para ma-reset natin yung PBs at magamit ulit. Next for PB3.
plus B plus, sabay, B minus C minus, and magre-retract or magpo-push na lahat. And wala nangyari. So, okay na yung part na yan. And doon lang din nag-stop. So, okay na yung part na yan. Okay na yung for PB3. Then, reset ulit. Next, ay itry naman natin ang emergency stop kung saan mag-stop tayo for sequence and kung saan sequence siya tumapat, doon lang siya titigil. Try natin sa PB3. Open natin for sequence, second sequence, stop. Tumigil ang sequence. Ano nag-stop tayo? Sa part na to. A minus, D plus, C plus. A minus, D plus, C plus, and yung dahil wala naman nagpa-retract for B plus, naka-open lang siya. So, dito siya nakatigil. Tulad na makikita nyo, kahit pindutin ko yung PB3, PB2, PB1, wala nangyayari. Diba? Kahit anong gawin natin, walang mangyayari. Then, try natin i-reset. Kasi pag pindot natin emergency stop, need natin i-reset para bumalik sa initial condition at para magamit din natin yung PBs. So, yan. Nag-reset na lahat. Then, saka lang natin pwedeng gamitin ulit. Okay. So, okay na tong part na to. So, try na lang ulit natin ulit. PB3. Nagana. Gana. Emergency stop. Maka-retract na lahat. Talad nakikita nyo. Dito siya nag-stop. Retract lahat. Natira lang is D+. Yan. Then, reset. Okay. So, yun lamang at natapos na natin yung buong simulation sa ating practical or activity. So, yun lamang and thank you.